Ano ba yung mga missed opportunities? Ano dapat yung mga naitanong kung matino lang yung pagtatanong? Kung talagang hinahanap lang yung katotohanan at hindi nagtatanggol whatsoever. Sabihin ko na, kung kayo nandun, ano ba dapat yung mga itinanong nyo kay Duterte? Talagang ilalabas natin yung mga testimonya ni Las Cañas. In fact, merong video recording si Las Cañas eh. Doon, mamimilipit yan si Digong kasi alam niya na totoo yung sinasabi ni Las Cañas. Kaya yung sinasabi niyang, meron akong Davao Death Squad pero mga sibilyan. Hindi, si Las Cañas yun. Diba? Itong sila Sani Benaventura, yung Heinous Crime Investigation Unit ng Davao City Police. Yun ang Davao Death Squad niya. Kasi para siguradong walang mag-iimbestiga sa kanila kasi sila na yon. So, nakita mo, naglalay na kagad si Duterte doon. Tapos, dadali natin doon sa yung kay Michael Yang. Kasi pag tinanong mo yung kay Michael Yang, hindi niya talaga ma-justify yun. Aarborin niya yun. So, any statement that he would make, para to defend Michael Yang, will, kumbaga, make him parang mapapalalim lalo yung kanyang hukay. Ika nga. So doon, kung doon dadalhin yan, hindi sa EJK kasi maraming kumakagat doon sa sinasabing kailangan lang naman talagang mga kriminal yan, mga adik yan. So salot sa lipunan, kailangan silang patayin. So yun yung palagi niyang nilalabas na narrative. Pero pag dinala mo siya rito na hindi naman totoo yan kasi yung mga totoong drug lord, kaibigan mo kapartner mo. So, paano niya ngayon dedepensahan yun? Bakit sila buhay? Bakit sila namayagpag? O hanggang ito, tone-tonelada yung drugs na napasok. Di basag yung narrative niya. Oo nga. Kanina kasi parang masyadong, masyadong malawak yung pagkakataon na binigay sa kanya. And siya na nga nagdidictate ng conversation. Talaga nagsasalita siya over certain senators, in particular, Risa Ontiveros, na talagang kabastusan na. And siya yung nagdidictate talaga ng pag-uusapan kanina, di ba? I remember nung huli natin pag-uusap, nabanggit nyo, Senator, yung yung magnetic, dito? Magnetic lifters. Lifters, di ba? Dalawang malaking sabu shipment yung naipasok sa bansa. Tama po ba? Yes. So, yun ano dapat yung tinutukan doon? So yun, doon nga yun, yung sa isang 6.4 billion tapos itong 11 billion na shabu. Ito lang yung mga na huli mismo, no? Pero meron pang mga na-discover later on, meron sa Baguio, meron sa Pampanga, talagang tone-tonelada. Everything happened during his term. Kaya hindi siya pwedeng makadrama na nawala yung droga nung panahon niya kasi tone-tonelada yung nahuli. At ang mga nakahuli nito, yung hindi kasama sa sindikato nila. Kasi akala talaga nung ibang mga pulis, ibang mga PIDEA, seryoso talagang galit sa droga. Hindi nila alam na ina-arbor, pinoproteksyonan yung partner niya na si Michael Yang. Ang tinutumba nila, ito yung mga kalaban na triad at yung mga yung mga local shabu laboratories para ma-centralize yung supply. Itong mga kagaya nila Mayor Espinosa at kung sino-sino, ito yung mga distributor ng ibang triad. So gusto nilang patayin yung distribution system nung mga karibal para sila na ngayon yung papalit. Ganun yun alam ni Digong na basyong-basyo na siya sa amin, At yun pa, pwede kong mailabas yung sa bank accounts. Ang dami nun. Related sa droga din yun. Ito? Kumbaga, natansya niya yung sitwasyon na makokontrol niya, malilihis niya yung attention. I-cite ko lang ito, Christian. Go ahead, sige. Nung, I think, 2012 yan, pinatawag yan si Digong Kasi may smuggler noon, si David Bangayan, yung smuggling issue ng rice ng time na yon.
At pinatawag siya kasi doon sa Port of Davao nangyayari yon. Ang sinasabi nila, bakit itong nangyayari yan kung itong si Digong may reputation na walang nangyayari sa Davao na hindi niya alam. So ang ginawa niya, nung magsisimula na yung hearing, humingi siya ng statement. Ginawa niya, pinagmumura niya si David Bangayan. Sabi niya, pupugutan niya ng ulo pagka dumating sa by the way, pareha sila ng terminology ng anak niya, yung pupugutan ng ulo. Anyway, ito, pupugutan daw niya ng ulo. Pagka natungtong daw sa Davao. So, yung mga senador doon, parang na-disarm kayo or na off guard kayo, caught off guard doon sa statement because it was so believable. Na galit siya. Kaya ngayon yung suspicion sa kanya na kapartner siya ni David Bangayan, nawala kasi masyadong mabigat yung sinabi. Pero kinalaunan, talagang partner pala sila. Kasi hanggang ngayon, based si David Bangayan dun sa Davao, hindi naman pinugutan ng ulo. But, yun na yun. So, it's the same tactic ginagawa niya rin ngayon dito. So, pangunahan ng galit. Intimidate yung mga nagtatanong. Tapos, pairalin yung mga friendly forces. Parang ganun yung nangyari. Curious lang ako, Senator. Hindi ba kayo nakonsulta kunwari ni Senator Risa bago itong pagdinig na ito? Kasi marami kayong bala marami kayong impormasyon against Duterte. Nagkaroon kami ng consultation. Kaso nga, nung kanyang opisina. Pero ang issue kasi dito, there was supposed to be a flow. Lalabas muna yung historical context ng EJ case, ano ba yung nangyari. Kumaga ililay down muna yung facts. Ang problema nga, ginulo na nila yung flow. Di ba? Tapos, dinadramahan niya tuwing si Senator Risa yung nagtatanong, dumadrama siya para, nagta-time out nga Kesyo magkakasakit, na high blood, di ba, to the rescue yung mga kaalyado So, nasira na yung flow. At knowing how the Senate investigations work, meron lang kayong allotted time. So, they can stall at makukonsumo yung allotted time mo. 15 minutes lang yan to include the answers. By then, time's up ka na, iikot ulit ng round.